Maybe para to maintain the equilibrium sa lahat, consider me a candidate for the vice presidency at this time. So, kamusta po? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel at welcome po sa aking daily political vlog. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin kung pwede nga ba talagang tumakbo bilang Vice President next election si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, kasi ito po yung medyo mainit na usapin ngayon. So nakikitaan po kasi natin ng medyo pangamba or sabihin na nga natin takot itong mga dilawan na to pag tumakbo si Pangulong Duterte sa pagiging Vice President at pag siya pa ay nanalo. So, at syempre alam naman kasi natin na hanggang ngayon po ay talagang malakas pa rin talaga ang hatak ni Pangulong Duterte sa masang Pilipino. Hindi lang po sa masang Pilipino pala, sa buong Pilipino. Majority po ng Pilipino ay gusto pa rin si Pangulong Duterte. Actually, mataas pa rin po talaga yung approval rating ni Pangulong Duterte. So, una kasi kasalanan kasi ng mga dilawan nito. Hindi nyo kasi inaayos yung trabaho ninyo. Nung kayo ang nasa administrasyon, hindi nyo inayos yung trabaho ninyo. Okay, sige. Ito, basahin muna natin ito mga kababayan ha. So, ayon ito sa Philippine Gazette ng Saligang Batas, the President of the Philippines is elected by direct vote by the people for a term of 6 years. Okay. He may only serve for 1 term and ineligible for re-election. So, bawal po siyang magkaroon ng re-election sa pagiging presidente. So, dito po, wala po talagang nakalagay na pinagbabawal po sa ating saligang batas na pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte sa pagiging Vice President next year. Okay? Dito po nagkakaroon po ng problema at pangamba po ang mga dilawan. So, syempre po, dahil nga po sa wala naman po nagpipigil sa ating saligang batas na pwedeng tumakbo sa pagka-Vice President si Pangulong Duterte, sasagot naman po si Drilon. Sabi ni Drilon, this is because a Vice President can become President anytime in case of resignation, impeachment, death, and permanent incapacity of the President. Ito yung sagot ni Drilon ha. While the wording of the construction does not prohibit the President to run for any elected position, to run for Vice President would contravene the spirit of the Constitution and could pose a serious problem of succession of the Presidency later on. So ang problema kasi dito, Franklin Drilon, ang tagal-tagal mo na sa Senado, masyado mong punoprotektahan yung saligang batas na bulok. O kaya, sige mamaya, balikan natin yan. Okay. So dito po, kung gusto talagang tumakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice President, wala pong makakapigil sa kanya. Kahit po ang saligang batas, hindi siya pwedeng pigilan. O so, Drilon, who you? Sino ka? The letter that was signed by Congressman Alvarez and House Speaker Alan Peter Cayetano, there's a joint resolution which I already asked your Chief of Staff, sir. Ito po kasi yung problema. Kung ang saligang batas po natin ay meron na pong butas at meron na pong mga problema sa pagkakaakda nito. Dito sa issue, kung pwede bang tumakbo ang presidente bilang Vice President sa susunod na eleksyon, kung dito pa lang po ay may problema na po ang saligang batas, paano pa kaya sa isang sobrang kapal na libro na ginawa noong 1987 Constitution na yan? So, you get my point mga kababayan, di ba? Kung dito pa nga lang sa sobrang simpleng batas na nakasulat dyan, may problema na, paano pa kaya sa buong isang libro na yan? Sigurado naman po ako dyan, kahit hindi ako abogado, maraming lapses yan. Maraming pagkakamali dyan. So ito po ang conflict ngayon. Bago mo kasi baguhin ang mga nakasulat dyan sa saligang batas na yan, kailangan pang dumaan yan sa lehislatura. So syempre kapag dumaan yan sa Congress, ay talagang aabutin talaga tayo ng siyam-siyam dyan para mapalitan ng isang nakasulat lang dyan sa saligang batas na yan. So hindi siya ganun kadali. Hindi to katulad ng mga RA na yung mga Republic Act na yan na pwedeng amyendahan. Pero po ang saligang batas po is hindi po basta-basta pwedeng palitan yan. Hindi basta-basta pwedeng amyendahan yan. O ito, di ba Franklin Drilon, matanong nga kita, di ba isa ka sa mga senador na talagang pumuprotekta dito sa saligang batas natin? Ayaw mo nga ng charter change eh. Ayaw mo nga ng constitutional amendment eh. Ayaw mo niyan eh. O di ba? Dito tayo sa sigarilyo magtaas ng increase. Sa tabako tayo magtaas ng... Inang damo ka dito, sinainit ng ulo. Hindi ko makuha po talaga mga kababayan. Si Franklin Drilon, pwede ko pong masabi na isa siya sa pinakamatalino political leaders sa Pilipinas. Matalino po si Franklin Drilon, totoo po yun. Kumbaga yung political genius niya talagang sobrang lupit.
Yun nga lang po, kapag nahaluan na po kasi ng kulay ng politika, nagiging bulok po yan, nagiging antukin po yan, magiging patulog-tulog po yan. The letter that was signed by Congressman Alvarez and House Speaker Alan Peter Cayetano. There's a joint resolution, which I already asked your Chief of Staff, sir. There's So ganito po yung nangyari kay Franklin Drilon. Dahil po, yung pagiging political genius po ni Franklin Drilon ay nahaluan po ng kulay dilaw. So, hindi niya po nagamit ang talino niya. Sa hinaba-haba po ng panahon na pagiging senador ni Franklin Drilon, isa siya sa mga senador na ayaw amyendahan ang saligang batas. Actually nga ito nga mga kababayan, di ba? Inamin na nga ni Franklin Drilon na may problema sa party list system natin. Yun nga lang, isa siya sa mga senador na gustong i-postpone ito. Nakita niyo mga kababayan, alam niya nang may problema pero pinopostpone niya pa rin ito. At alam naman din po kasi natin na si Franklin Drilon ay isa pong miyembro ng Liberal Party. At ang Liberal Party po ay isa po itong political party na ayaw galawin ang ating saligang batas. So sayang ang talino ni Franklin Drilon. So bago po tayo magtapos mga kababayan, ito po ang problema dito. Nababahala kayo kung tatakbo si Pangulong Duterte sa pagiging Vice President. Kasalanan nyo yan. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala nakalagay na tiyak na pagbabawal kaya pwedeng tumakbo ang Pangulo bilang Vice President at kung iakyat man daw ni Monsod ang kaso sa Korte Suprema ay matatalo raw ito. Kasi nga, hindi mo masisisi ang mga tao ngayon kung bakit ayaw na nila sa mga dilawan. Kasi based sa experience po at based po sa history, bulok po ang ideolohiya ng dilawan. So hindi mo masisisi ang mga tao kung ayaw na ng mga taong bayan sa inyo. Kung maalala nyo nga, di ba? Paulit-ulit lang ako. Di ba? Yung 8 diretso sa Inidoro. Kaya ko po sinusuportahan po si Vice President Bongbong Marcos na maging presidente po next year dahil isa po siya sa mga tao or politician na gustong amyendahan ang saligang batas. So kaya BBM for President next year po. So maraming salamat po. Babush! Running for Vice President ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. To allow a president to run as vice president would open the back door to a term in office even longer than the replaced provision of a maximum of 8 years. Dito tayo sa sigarilyo magtaas ng increase. Sa tabako tayo magtaas ng Tang inang damo ko dito, nainit ng ulo.